Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Noli Procato, shoutout kay Mart Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nasira ang dignidad. Pagkarinig ng pangungusap na ito, napangiwi ang lahat ng mga commander. Medyo sariwa ito, ngunit kung titingnan mo ng maigi, kailangan mong aminin na ito ay tila may maraming kahulugan. Lahat, si Han Sanchen was still negotiating a deal with everyone pagdating niya. Think about it, what is he planning? Of course, I have to admit that his main purpose may still be to cover up his spies and change topics and conflicts, but don't forget, this guy essentially wants to die more honorably. Lahat ay tumango, ito ay may kabuluhan. What Huya said is to the point and quite reasonable. Totoo nga, sa totoo lang, ang mga taong tulad ni Han Sanchen, na may ganitong katayuan, ay tila marami nang nakita at naranasan, at walang hindi niya kayang tiisin, ngunit ang dignidad ng isang tao ay talagang isang bagay na nagbabanta sa buhay. Mga bagay. Ilang tao ang tumango at tumingin kay Huya, paano mo gustong sirain ang kanyang dignidad? Ilagay mo siya sa kulungan ng aso. So ano? Habang ang lahat ay naguguluhan, nagsimula rin silang magkaroon ng mga ideya at pag-usapan ang kanilang mga iniisip. Gayunpaman, para kay Huya, umiling siya, mga commander, walang ingat si Huya at may sinabi na maaaring hindi kayo maligaya ng mga commander. Ang mga kaisipang ito ng mga commander ay maaari ngang magdulot ng pinsala sa kanyang dignidad, ngunit tiyak na hindi ito paraan para sirain ang kanyang dignidad. Huya, anong paraan mo? Tama na, mag-usap tayo at makinig. Ngumiti si Huya nang may kumpiyansa at nagsalita, lahat, itatanong sana ni Huya, may mas nakakahiya pa ba sa mundong ito kaysa matalo? Matalo ang general ko. Anong klaseng kahihiyan ito? Iyon ay, ngumiti si Huya, Han Sanchen ay maituturing na isang taong nakarating sa tuktok, at ang kanyang lakas ay natural na mas mataas kaysa sa maraming tao, ngunit paano kung isang araw, ang lakas ni Han Sanchen ay bumaba mula sa itaas hanggang sa pinakamababa? I mean, marahil siya ay dati ay higit sa 10,000 tao, ngunit ngayon ako ay nasa ibaba ng 10,000, higit pa, tama. Pagkarinig sa sinabi ni Huya, napakunot ang noo ng lahat at maingat na ninamnam ang kahulugan ng kanyang mga salita. Maya-maya, may nagmuni-muni, so, Huya, what you mean is? I mean, it makes no sense for one person to humiliate him. There are hundreds of thousands of people in our camp. If hundreds of thousands of people humiliate him, it will be different. Bawat isa sa atin ay kayang tamaan si Han Sanchen, sa sobrang daming atake, kahit magkamot lang ng KT ang lahat, siguradong kakaltin natin ang balat at laman at ilantad ang mga buto niya, diba? Ito ay isang parusa. As for the second penalty, haha, napakasimple lang. Kayang talunin ng pusa at aso si Han Sanchen kung gusto, biro lang ang kalokohan niyang Diyos ng digmaan at ang kalokohang invincibility niya. Dahil sa paliwanag ni Huya, mas maraming tao ang nakaintindi agad. Naiintindihan ko, ito ay para maranasan ni Han Sanchen ang kahihiyang dulot ng napakalaking gap. Kasabay nito, daan-daang libo kaming umaatake sa kanya, parang may naghihiwa sa kanyang laman gamit ang kutsilyo, hindi. Ang tumpak na paglalarawan ay dapat na para kaming mga patak ng tubig, dahan-dahan, paunti-unti, tumutulo sa kanya na parang bato, sa suot ko, ang sakit na nadarama nito, iniisip ko lang iyon ay sobrang lamig ng aking likod at ang aking mga ngipin ay nangangatal. Okay, ito ay isang magandang paraan, hindi lamang nito maaaring pahirapan si Han Sanchen, ngunit ipahiya din siya, ang pamamaraang ito ay kahanga-hanga. Paano tayong lahat ay magpapahiya sa Han Sanchen, hindi limitado sa mga patakaran,
tanging firepower. Isipin natin kung gaano katagal ang Han Sanchen. Nagnganga ang mga ngipin ni Han Sanchen at galit na tumingin kay Huya. Damn you, you have the guts to kill me with one fucking knife. Napakalakas ng reaksyon ni Han Sanchen, na nagpatunay sa isang grupo ng matatanda at cronies na ang pamamaraan ni Huya ang pinakamahusay. Walang ibang paraan, ang taong sangkot ay labis na tutol dito, kaya natural na ito ang bagay na higit na nakakaantig sa kanyang ilalim, natural na ito ang pinakaangkop na parusa. Integrate the troops immediately, kahit sinong walang magawa pwede lumapit at makipaglaro sa akin. Han Sanchen, wait lang. Nang matapos siyang magsalita, maraming sundalo ang pumunta para humingi ng tulong. Sa isang iglap lang, sumugod ang malaking bilang ng mga tropa sa gilid na ito, halatang sinunod naman ng kabilang partido ang ideya ni Huya na parusahan si Han Sanchen. Malamig na sumulyap si Han Sanchen at nagpakita ng hindi mahahalata na pagngisi. Paparating na ang ikalawang yugto. Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa banayad na paggalaw na ito ng Han Sanchen, karamihan sa mga tao ay sabik na kumilos at pahirapan si Han Sanchen. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang opinyon ni Huya ay maaaring makakuha ng suporta ng lahat, hindi lamang dahil ang pamamaraan ni Huya ay hindi lamang maaaring pahirapan si Han Sanchen, kundi ipahiya si Han Sanchen at sirain ang kanyang dignidad, higit sa lahat, makasarili ang puso ng bawat isa. Hindi lahat ay kayang magmaneho ng supercar gaya ng Ferrari, ngunit kung maranasan nila ito ng libre at walang bayad, tiyak na handang maranasan ito ng karamihan. Tulad ng isang super figure tulad ni Han Sanchen, hindi lahat ng tao ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makipag-away sa kanya, pabayaan ang pag-atake sa kanya ng direkta. Si Han Sanchen ay parang tigre na nakakulong sa zoo. Lahat ng pusa at aso ay gustong tingnan, at gusto rin itong hawakan ng mga pusa at aso. Ito ay kuryosidad, at walang kabuluhan. Ang pinaka-nakakatakot na bagay para sa mga tao ay ang panloob na demonyo, at ang kahinaan ay ang pinakamahalagang bahagi ng panloob na demonyo. Kapag isang araw ay maaari kang lumabas at ipagmalaki na ang iyong maalamat na Panginoon ay binugbog ng iyong sariling mga kamay, gaano kamahal iyon? Akala ng mga commanders-in-chief, natural din ang mga nasasakupan nila. Kaya naman, kahit nagutos sila na ang sinumang walang magawa ay maaaring pumunta at magtipon, ngunit sa katunayan, ang ilang mga taong naka-duty ay nakahanap din ng paraan upang pumunta. Binago nila ang kanilang mga post, o pansamantalang hayaan ang kanilang mga kasama na bantayan sila, para lamang makasama sa saya at makakuha ng ilang mga parangal. Malinaw na narinig ng lahat, magagamit mo lahat ng paraan mo para pahirapan at bugbugin si Han Sanchen, gayunpaman, walang limitasyon sa sukat kundi ang intensity, you guys don't beat me to death at once. Pagkatapos itakda ng ilang commander ang mga patakaran, tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Itinaas din ni Huya ang kanyang kamay sa oras, na nagpapahintulot sa mga taong nakapila na opisyal na simulan ang pag-atake sa Han Sanchen. Nasnak, dito, ang una na may kaunting paglilinang ay nagbigay ng sampal kay Han Sanchen. Nasnak, kaagad pagkatapos, direktang sinuntok ng pangalawang tao si Han Sanchen. Ang pangatlo, ang pang-apat, sunod-sunod. Ang eksena ay parang pabalik sa lupa, noong ang mga supermarket ay nagbebenta ng dugo sa pagbebenta at lahat ay nakapila na parang baliw. Umapaw ang dugo mula sa mga sulok ng bibig ni Han Sanchen, at ang kanyang buong katawan ay tila napakasakit. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi pa rin humihingi ng awa si Han Sanchen sa oras na ito, nagngangalit na lang siya at tinitigan ang mga ngipin ng tigre ng mamamatay tao na mga mata, parang gusto niya itong lumunin ng buhay. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang itikom ang bibig mo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Huya at bumalik sa mga commander. Mga commander, hindi ito pansamantalang usapin, paano na tayo mag-inuman? We don't want to sleep tonight anyway, so why not go have a drink together? Yun lang. Pagkarinig nito, napangiti si Huya at sinabing, bata, may mga natanggap kang reward kamakailan, at lahat sila ay magagandang bagay, naglakas loob ka bang imbitahan kayong lahat? Ngumiti ang lahat, bihira kay Huya na magkaroon ng ganitong kamalayan at ugali, na naging dahilan para mas maging maganda ang impresyon sa kanya ng mga matatanda. Anyway, Huya will come to power sooner or later and will stay with them sooner or later, dahil sa sobrang bait niya, natural willing silang tanggapin ito.
Maya-maya, pumunta ang barkada sa temporary tent ni Huya. Hindi man kasing rangya ang mga tent ni Huya, hindi naman masama ang iba't ibang delicacies na inihanda ni Huya. Pagkatapos ng ilang tao na nagpalitan ng salamin, umabot sa sukdulan ang kapaligiran. Matagumpay ding naisama ni Huya sa grupo. Huya, ang ganda ng ginawa mo this time. I'm afraid Chanho won't have a chance to turn over and return to his position this time. In his position, Huya, you can sit firmly. Huya still maintained humility on his face. Chanho is guilty, hindi na natin kailangan pag-usapan, pero ang posisyon niya ay kapareho ng mga commander, maliit lang ang qualifications ni Huya, kaya hindi siya qualified na maging pantay sa mga commander. Huya, sabay tayong nakaupo at umiinom, kaya wag mong sabihin ang mga magagalang na salita, lahat tayo magkakapatid. Tama, at mukhang gagawa ka pa ng meritorious deed, this is a double fit. We may have to beg you for help in the future, how can we be disqualified? Napangiti si Huya, alam niyang tanggap na nila siya sa kanilang mga puso, mga commander, biro ito. Hindi kami nagbibiro, si Kuya Huya hindi na siya dati. Take your cultivation as an example. Although hindi ka kasing galing sa amin, konting oras na lang bago mo ma-master, pero alam mo naman kung paano, pero hindi. Pagkarinig nito, biglang sumimangot si Huya. Mga commanders, ano ang pinagsasabi nyo? Kuya, please stop hiding. Nabalitaan namin na noong nag-undercover ka kay Han Sanchen, natutunan mo ang isang set ng exercises na tinatawag na Taisho Divine Steps, right? Nabalitaan ko na isa ito sa mga kakaibang kakayahan ni Han Sanchen, nakakamangha. Mula ngayon, ang iyong cultivation ay magiging katulad ng sa akin, at magkakaroon ka rin ng kakaibang kasanayang ito, paano namin may kukumpara sa iyo? Kami ang nagmamakaawa sa iyo, paano ka naman magiging nagmamakaawa sa amin? Pagkarinig ng mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si Huya. I thought these guys know some secrets, but it turned out that they were just greedy for their own things. Gayunpaman, ito ay madaling gawin. Mga commanders, tinatawanan niyo si Huya ngayon? Oo, natutunan na talaga ni Huya ang ilan sa mga secret skills ni Han Sanchen. This is no secret, kung hindi kayo nagugustuhan ng commanders, Huya can share this skill with you commanders. Ayon sa ikalawang yugto ng plano ni Han Sanchen, kailangan pa rin ni Huya ang mga commander na ito para tulungan siya, kaya dapat ay magbigay siya ng ilang benepisyo sa kanila ng naaangkop upang makuha ang puso ng mga tao at mapadali ang mga bagay-bagay. Talaga, ngumiti si Huya, how dare Huya make such a joke with the commanders? Since you can say it, you can certainly do it. Okay, Huya, ikaw talaga ang magaling naming kapatid. Oo, dahil masayahin si Huya, simula ngayon ikaw na ang magiging kapatid namin. Natural, lahat ay magiging masaya kung sila ay makakakuha ng mga benepisyo, at kapag sila ay masaya, ang lahat ay natural na pag-uusapan. Sabi ni Huya, kung gayon, ituturo ko sa aking mga nakatatandang kapatid ang taisyo na banal na hakbang ngayon. Ilang tao ang direktang tumayo mula sa mesa ng alak, at pagkatapos, sa pamumuno ni Huya, nagsimulang matutunan ang taisyo banal na hakbang. Sa kanilang pagbuti, unti-unting natuklasan ng isang grupo ng mga tao ang mahika nitong taisyo na banal na hakbang, hindi nila maiwasang matuwa at magsikap na matuto. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang oras, at nagsimulang lumiwanag ang langit. Comfortable, don't mention it, although si Han Sanchen is our enemy, to be fair, he does have some ability. The so-called Taisho Divine Step alone is very mysterious and can be called miraculous. Panipi, sa totoo lang, kakaiba ang ganyang bilis kaya mahirap malaman. May pakiramdam pa ako ngayon na sa aking paglilinang at pag-atake, kasama ng footwork na ito, hindi ako matatakot kung kailangan kong lumaban sa isang taong kapareho ko. Sa katunayan, maaari itong gamitin sa pag-atake kapag sumusulong, at maaari itong ipagtanggol kapag umatras, ito ay talagang isang mahusay na katulong sa labanan. Nakikita ang masayang ekspresyon ng lahat, alam din ni Huya na salamat sa tamis ng Taisho Divine Step, naging isa siya sa mga commander na ito. By the way, it's daybreak. Hindi ko alam kung kamusta na si Han Sanchen. Dapat ba tayong tumingin? Ilang tao ang nag-isip kay Han Sanchen at agad na gustong makita ang resulta ng isang gabi.
Kumaway ng kamay si Huya, mga kapatid, huwag niyo pong sayangin ang inyong pagsisikap, sa ugali ni Han Sanchen, hindi ko akalain na susuko siya ng ganoon kaga. Ang pagpapahirap na ito ay tumagal lamang ng 1 o 2 araw, I guess it will be very difficult explain. Tapos napakatigas ng ulo ni Han Sanchen. Damn it, if he wants to be tough, I'll ask him to increase the intensity now. Huwag. Nagmamadaling huminto si Huya, pagkatapos ay sinulyapan ang mga tingin ng ilang tao, at nakangiting sinabi, ang pagpapahirap sa Han Sanchen ay parang nilaga ng isang piraso ng lumang karne, walang sapat na oras, kulang sa init, ang karne ay hindi sapat na bulok, at ang lasa ay likas na masama, mabuti. It's best if we have some patience, the most important thing is medyo makasarili talaga si Huya. Makasarili, yes. I want to get some benefits selfishly, I wonder if you brothers are interested. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang ilang tao na may pagdududa sa kanilang mga mukha. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng mga salita ni Huya. Actually, Huya was just something I came up with when you guys were learning the Taisho Divine Steps, although this method is despicable, shameful, and even got a bad reputation. But after I saw the happy smiles on your faces, I think that as long as the elder brother is happy, it doesn't matter what my little brother carrying on his back, sabi ni Huya. Huya, mabait tayong lahat, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tama na, sabihin mo lang, hindi na mahalaga kung mali ang sinabi mo. Ngumiti si Huya, sige, since sabi na ng mga kuya, then I will tell you my plan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!